yung kanilang gagamitin compact flash drive uncertified. And other components ng computer, nagpapakita man ng konting deficiency, madali daw gamutin. Paano mo ba yan? What do you expect with all these failed mock elections? What will the people expect from this coming May 2013 election? Actually, matagal na namin pinapakiramdaman na may problema malaki sa AES sa 2013 itong election. Pero nung nag-mock polls the other day, dun talaga nagtod sa akin na ang laki talaga ng problema natin dito. Yung nababanggit na certification, I don't think it's forthcoming. There will be no certification. Bakit? Because the Dominion Enterprise, which owns the software, no longer has an agreement with Smartmatic. And no legitimate, credible na tester, na certifier, will certify a software na hindi na licensed. So, definitely yun. I don't know, ang pinaka-call na bayan muna kahapon was for the Joint Congressional Oversight Committee on Automated Elections to continue meeting kahit nag-recess na ang Congress. So, kaninang umaga, nakatanggap ako ng email that the Joint Congressional Oversight Committee ng Senate and House will meet tomorrow. So, I hope tuloy-tuloy na yun. Yun na siguro ang pinakamagawa ng Kongreso for now. At medyo marami nang sinabi noon, i-bid nyo yan sa ibang mag-safeguards kayo, etc. Hindi pinakinggan ng COMELEC. So, sa ngayon, medyo press for time na talaga. Hindi ko alam how to get out of that mind. Siguro bukas, alamin natin sa COMELEC. Ano ang contingency nila the moment na mag-break na ito? 3-year-old. Sila mismo nagsasabi, 3 taon na ito, mag-breakdown yun during election. I don't think there's 81,000. 81,000 na because machine ang may report ng COMELEC. I have a very strong feeling it's no longer 81,000. So, malaki ang problema. Yun ako yun ang problema. They have 20 units of PCOS machines. Diba? Yun at yun ang ginagamit sa mga elections. It keeps failing. How much more yung 81,000 na nandun sa warehouse na 3 years na hindi ginagamit? Actually, requirement ng batas 99.9994% ang accuracy rate dapat. Dito pa lang, ang percentage nito bumagsak na siguro sa 70%. So, kahit 99.993, bawal under the law ito pa kaya. So, we will talaga find out tomorrow sa Joint Congressional Committee kasi marami na rin nag-worry ng mga ilang mga members ng Congress. Hindi na pwedeng recruitin na ito sa success. How can it be a success? May problema ka sa transmission, may problema ka sa overvote, undervote. Anong klaseng election na may overvote at may undervote? Success ba yan? Undervote means you got less votes than you actually deserve. Overvote means may boto ka na hindi ka binoto. Anong tawag dyan ng manual election? Dagdag bawas yan eh. So, why is dagdag bawas ay success? Impossible. So, talagang very critical na talaga kami sa COMELEC at Smartmatic at this stage, especially ito pa, nasa foreign company nakasalalay ang success at failure ng sarili ng eleksyon. So, talagang hindi ko na alam. Wala akong masagot yan except that tomorrow, we will make sure that COMELEC will shape up. Otherwise, may problema tayo. May pipilit nyo ba yung paglalagay ng security features, especially the digital signature? Yes, dapat maipilit yan. Kasi ritukayin mo yung software ultraviolet rays. Di ba? I-on mo lang yan it's there Otherwise, kahit Xerox na yun ng balota, pwede mong ipasok o walang ultraviolet. Tinanong na namin sa Smartmatic. Kaya yan. Ang problema ng Smartmatic, wala na siyang lisensya to tinker with the software. So, really, rock and hard place tayo ngayon dito Kaya nga ayaw i-certify congressman, lalo na yung compact flash drive kasi galing sa China lahat yung pinili ng Smartmatic na inaprobahan naman ng COMELEC. Paano yan? Yeah. So, in fact, ang main reason na naalala ko kung bakit ayaw ilabas ng hindi, yung nag-certify, ayaw niyang i-certify. Ayaw global systems. Global systems. So, sabi niya, illegal na yung software niyo wala na kayong lisensya
So, it's really a tough problem. At sana naman nakinig ang COMELEC doon. Right after 2010, marami na nagsabi, i-bid out nyo na, kasi malay mo, may Filipino company na pwedeng mag-take over yan kaysa sa Smartmatic na palpak. So anyway, nandito na tayo sa stage na to. We will find out tomorrow kung meron pa tayong magawa. Oo. Kasi walang kibo. Para sinasabi tuloy ng mga manamuli. Kasi yung boss dyan, gusto rin ng fake DVD. Fake, cluster pwede na rin. Anyway, Congressman, maraming salamat po. Nag-plus sa'yo, hindi matanggal na yung flashing? Ha? Maraming salamat sa iyo, Chief Inspector Kim Bonitas. I hope this will not be the first and the last. Okay? Susunod, para ka nang nag-make up sa kapulahan. Maraming salamat po. And thank you, Congressman. Maraming salamat po. Okay.